Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 3 and 4. Dahan-dahan lang tayo kasi dito na nagbabago ang takbo ng kwento. Sa Hardin ng Eden, may isang ahas ang serpent na mas tuso kaysa sa lahat ng hayop. Lumapit siya sa babae at parang nakikipagkwentuhan lang, pero may halong pagdududa. Tinanong niya, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng kahit anong puno? Parang ganun minsan, no? Yung tanong na parang simple, pero unti-unting binabago ang iniisip mo. Sumagot ang babae, pwede kaming kumain, huwag lang yung nasa gitna kasi mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay, magiging parang Diyos kayo, makakaalam ng mabuti at masama. Doon nagsimula ang tukso. Tiningnan ng babae ang prutas, maganda, mukhang masarap at parang magbibigay ng wisdom. Parang temptation sa atin ngayon yung alam mong bawal pero parang ang ganda ng pangako. Kumain siya at binigyan niya rin ang lalaki. Kumain din siya. At biglang nagbukas ang kanilang mga mata. Nalaman nilang hubad sila. Nakaramdam sila ng hiya. Isang bagay na hindi nila naramdaman dati. Kaya gumawa silang panakip gamit ang dahon. Parang ganun ang kasalanan. Akala mo may makukuha ka pero ang kapalit ay hiya at takot. Nang marinig nila ang Diyos na naglalakad sa hardin, nagtago sila. Imagine mo yun. Dati malapit sila sa Diyos. Ngayon, nagtatago na. Tinawag sila ng Diyos. Nasaan ka? Hindi dahil hindi niya alam, kundi para bigyan sila ng chance na umamin. Sinabi ni Adam, natakot ako kasi hubad ako. Tinanong ng Diyos, kumain ka ba? At nagsimula ang sisihan. Si Adam sinisi ang babae sinisi ang ahas. Walang umako. Kaya nagbigay ang Diyos ng consequence. Sa ahas, gagapang siya at magiging simbolo ng kaaway. Sa babae, magkakaroon ng sakit sa panganganak. Sa lalaki, maghihirap siya sa pagtatrabaho, pawis at hirap bago makakain. At sinabi rin ng Diyos na babalik sa alikabok ang tao dahil doon siya nanggaling. Pero kahit may parusa, may awa pa rin. Ginawan sila ng Diyos ng gamit mula sa balat, mas maayos kaysa sa dahon. Ibig sabihin, kahit nagkasala sila, inaalagaan pa rin sila ng Diyos. Pagkatapos, pinalaya sila sa Eden para hindi nila makain ng puno ng buhay at mabuhay magpakailanman sa ganitong estado. Nilagyan ng anghel at nagliliyab na espada ang pasukan. Parang sinasabi, may separation na, hindi na tulad ng dati. Genesis chapter 4. Alam mo kaibigan, dito sa part na ito, makikita natin kung paano nagpatuloy ang buhay pagkatapos nilang umalis sa Eden. Pero may halo na itong hirap, emosyon at mga desisyon na may mabigat na epekto. Nagkaanak sina Adam at Eve. Ang una nilang anak ay si Cain. Sabi ni Eve parang may sense of gratitude siya. Sa tulong ng Diyos, nagkaroon ako ng anak. Sumunod naman si Abel, kapatid ni Cain. Lumaki sila na magkaiba ang gawain. Si Cain, magsasaka. Parang siya yung nag-aararo, nagtatanim, nag-aalaga ng lupa. Si Abel naman, pastol, tagapag-alaga ng mga tupa at hayop. Isipin mo parang dalawang magkaibang lifestyle, pero pareho silang may paraan para magalay sa Diyos. Dumating ang panahon na naghandog sila. Si Cain nagdala ng bunga ng lupa. Si Abel naman nag-alay ng panganay sa kanyang mga hayop. At hindi lang basta, kundi yung pinakamagandang bahagi, yung fat portions. At dito nagkaroon ng malaking moment. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, pero hindi niya pinansin ang kay Cain. Masakit yun, no? Parang nag-effort ka, pero hindi tinanggap. Pero mapapansin natin si Abel binigay ang best niya. Si Cain, parang hindi malinaw kung best ba o basta lang. Nagalit si Cain. Kitang-kita sa mukha niya, parang bumigat ang pakiramdam niya. Kinausap siya ng Diyos. Bakit ka galit? Kung gagawin mo ang tama, matatanggap ka rin. Pero mag-ingat ka. Ang kasalanan ay parang hayop na nakaabang sa pintuan. Gustong kontrolin ka. Ang ganda ng comparison na yun. Parang may kumakatok na masamang impulse, naghihintay kung papapasukin mo. Pero instead na labanan, pinili ni Cain na sundin ang galit. Inaya niya si Abel sa bukid. At doon, pinatay niya ang sariling kapatid. Dahan-dahan mong isipin yun, unang pagpatay sa kasaysayan at magkapatid pa. Ganyan kalalim ang epekto ng inggit at galit kapag hinayaan. Tinanong siya ng Diyos, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain parang defensive, hindi ko alam, tagabantay ba ako ng kapatid ko? Pero sinabi ng Diyos, ang dugo ng kapatid mo ay sumisigaw mula sa lupa. Parang sinasabi, hindi may tatago ang kasalanan. Kahit walang nakakita, alam ng Diyos. Dahil dito, isinumpa si Cain. Hindi na magiging mabunga ang lupa para sa kanya. Magiging palaboy siya, walang permanenteng tahanan. Natakot si Cain. Sabi niya, baka patayin ako ng kahit sino na makita sa akin. Pero kahit ganun, nagpakita pa rin ng awa ang Diyos. Nilagyan niya si Cain ng marka, isang protection, para walang papatay sa kanya. At sinabi pa kung sino man ang pumatay kay Cain, 7 beses ang kaparusahan.
Kaya umalis si Cain sa presensya ng Diyos at nanirahan sa lupay ng Nod. Nagkaroon siya ng asawa at anak, si Enoch. Nagtayo siya ng lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak. Makikita mo dito, nagsisimula na ang civilization. Sa kanyang lahi, may mga interesting developments. May naging nomadic herders, mga taong nag-aalaga ng hayop at palipat-lipat. May tumugtog ng harp at flute, simula ng musika. May gumawa ng tools na bakal at tanso, parang early technology. Pero may isa ring tao doon, si Lamech, na nagsabi na nakapatay siya ng tao at parang ipinagmamalaki pa niya. Sinabi pa niya kung si Cain ay 7 beses paghihigantihan, siya raw ay 77. Makikita mo, lalong lumalala ang kasalanan mula kay Cain naging mas matindi sa susunod. Pero hindi doon nagtatapos. Nagkaanak ulit sina Adam at Eve, si Seth. Sabi ni Eve, parang kapalit siya ni Abel. At mula sa linya ni Seth, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Diyos. Parang may bagong simula, may pag-asa ulit. Ngayon, kaibigan, isang mahalagang insight dito. Ang kasalanan nagsisimula sa loob, inggit, galit, sama ng loob. Parang maliit na apoy. Pero kapag hindi mo pinatay agad, lalaki at sisira ng lahat. At isa pa yung tanong ni Cain, tagabantay ba ako ng kapatid ko? Hanggang ngayon, relevant pa rin. Oo, tayo ang tagabantay ng isa't isa. Sa paraan ng pag-aalaga, pag-unawa at pagmamahal. At kahit gaano kabigat ang pagkakamali ng tao, makikita mo pa rin ang awa ng Diyos. Hindi niya agad winasak si Cain, binigyan pa rin niya ng protection. Dahan-dahan mo lang damhin. Kasi dito natin nakikita ang puso ng tao at ang walang sawang awa ng Diyos.